Magandang hapon mga kababayan. Update tayo sa bagyong Krising na inaasahan na patuloy na lalakas sa mga susunod na oras. Ano ang mga kasalukuyang lugar na apektado nito? Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, gumagalaw si Krising, Pakanluran, Timog Kanluran habang nasa silangan ng Catanduanes. Naitala ang sentro nito sa layong humigit kumulang 625 kilometers sa east ng Virac, Catanduanes. Ayon sa pinagsamang datos ng Pag-asa, may maximum sustained winds na nasa around 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugso hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ito west-southwestward sa bilis na tinatayang 20 kilometers per hour. Malakas ang hangin ni Krising na umaabot palabas hanggang roughly 280 kilometers mula sa sentro, kaya kahit malayo ka sa mata, maaari kang makaramdam ng hangin at ulan. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal, ngunit heads up, posibleng magtaas ng wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan Valley mamaya o bukas ng madaling araw, Thursday, July 17. Kung mananatiling diretsong pakanluran ang kilos ni Krising o lalo pang lalaki ang sirkulasyon nito, posible ring isunod ang wind signal number 1 sa Catanduanes, kaya bantayan nyo ang mga susunod na update. Paalala rin ng Pag-asa na depende sa development, maaaring umabot hanggang wind signal number 3 o kahit number 4 ang pinakamataas na babala sa kabuuan ng event na ito. Kaya wag baliwalain kahit depression level pa lang ngayon. Ito naman yung latest advisory na inilabas ng Pag-asa. Ngayon hanggang bukas ng hapon ng Thursday, July 17, 50 hanggang 100 millimeters ang mararanasan na pag-ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran. Bukas ng hapon hanggang hapon ng Friday, July 18, 100 hanggang 200 millimeters na pag-ulan sa Catanduanes at 50 hanggang 100 millimeters sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar. Friday ng hapon hanggang hapon ng Saturday, July 19, 100 hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan ng posibleng maranasan sa Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte at 50 hanggang 100 millimeters sa Isabela, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Sur. Bukas naman ng hapon hanggang hapon ng Friday, July 18, 100 hanggang 200 millimeters ang mararanasan sa Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, at 50 hanggang 100 millimeters sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Palawan, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental, Zamboanga del Norte. Sa Friday ng hapon hanggang hapon ng Saturday, July 19, 100 hanggang 200 millimeters sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Antique at 50 to 100 millimeters sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Paalala, mas mataas ang posibleng total na ulan sa matataas at bulubunduking lugar. Kung basa pa ang lupa mula sa mga naunang pag-ulan, antecedent rainfall, mas madali ang pagbaha at pagguho ng lupa kahit hindi umabot sa full range ang bagong buhos. Ang track naman ng bagyo ayon sa pinaka-latest na update at inaasahan na lalakas pa ito at magiging tropical storm. So by Friday, posible itong maglandfall sa Northern Luzon. Ito yung area of uncertainty, kaya may posibilidad pa na magbago ang direksyon nito. Sa Saturday, magtutuloy-tuloy ang pagkilos nito pahilagang Kanluran hanggang makalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sunday. Pero kagaya nga ng mga naunang forecast gamit ang mga international weather model, posibleng masundan agad ito ng isa pang bagyo sa may hilaga ng bansa. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.